Breaking news po mga kababayan, nako po, viral na naman si Senador Marcoleta. 'Di ba nung nakaraan ipinamalas ni Senador Marcoleta ang kanyang pagiging matalinong senador at bilang isang senador ay itinayo ang bandila ng Pilipinas dahil po in-interview ng kilalang sikat na RT International Media News ng Russia, Moscow. Bilib na bilib ang mga tao dahil talagang super talino. Ngayon mga kababayan, ipamamalas na naman ni Senador Marcoleta ang kanyang talino. Yari si Tito Soto, Pinky Lacson at Tariela de Lima Trillanes dito. Panoorin po natin mga kababayan paano dinurog ni Marcoleta itong mga one bull iskul bukol di palakol. Ito po mga kababayan, yari sila dito. Karaniwan ay malamig ang lagay ng panahon ngayon. Lagi po kayong merong warm welcome dito sa Siganang Mamamayan. Sa araw ng ito, dahil Friday ngayon, kasama po natin mainit na pinag-uusapan, the man of the hour, Senador Rodante Marcoleta. Sen, magandang hapon po. Magandang hapon sa iyo, Nelson, at sa ating mga kababayan na walang sawang sumusubaybay sa atin. Sana mas marami sila ngayon. Medyo malungkot lang kami ni Nelson. Wala yung isa naming kasama, si Kuya Jen. Ano? Opo. Pero sisikapin namin mapaglingkuran namin kayo kahit na kahit dalawa lang kami. Opo. Kahit wala yung ating expert political analyst. Sen, unahin na natin yung pinakamainit. Para... Bakit ba mainit? Kasi, Sen, kahapon pa namin ito dinidiscuss dahil sa viral na viral ngayon at usap-usapan, yun daw hong statement ninyo dun sa nag-usap, may ini-interview ko sa Commission on Appointments ata ito yung isang official doon ng AFP. At doon daw po ay nabanggit ninyo na kung ganyan na rin lang, ipamigay na natin ang Kalayaan Group Islands natin. At ito yung kinuha ng maraming mga matagal ng kahit anong sabihin nyo ay tutol sila. Sabi nga ni Jen, yan ang tawag ay personality bias. Ano mang sabihin ni Senador Dante Marcoleta ay tinututulan at sabi ay mali. Nagkaroon sila ng pagkakataon na putulin ng statement na yon at ngayon ay pag-usap-usapan na kayo daw, ang rekomendasyon ninyo, ipamigay na lang yung isla na yan na teritoryo ng Pilipinas. Talagang pipilitin na lang baluktutin ano? Alam mo, talagang marami ngayon sa ating mga kababayan yung bending the law. Bending the law. Ano? Kaya dito pwede nating sabihin bending the unclos. Pwede rin. Ang binabanggit mo ay nung humarap sa amin yung 35 members ng Armed Forces of the Philippines na confirmation nila. Opo. Ngayon, dahil sa 35 sila, karaniwan sa sistema namin, kung sino yung pinakamataas na ranggo sa kanila, siya yung magre-represent lang. So nagkaroon ako ng pagkakataon para kausapin sila tungkol sa namumuong usapin tungkol nga dito sa balitaktakan, paalitan at ng maanghang na pananalita between the Philippine side and the Chinese side, di ba? Sabi ko nga sa kanila, dapat maintindihan ninyo ito dahil kung sakasakali lang naman, nang dahil sa iringan na yan at patutsadahan na yan, baka nga lumaki yan. Kung magkagyera tayo, kayo unang haharap. Ayun nga. Kaya kailangan din maintindihan ninyo ang mga issue sa likod ng mga usaping ito. Di ba? Ito, nabanggit ko sa kanila kung naiintindihan nila na yung exclusive economic zone ay hindi yun ang West Philippine Sea. Dalawang bagay yun, sabi ko. Wala naman kako tayong pagtatalo kapag sinabi mo exclusive economic zone. Kahit na high school, pinag-uusapan na siguro sa kanilang mga eskwela yan.
200 nautical miles from our archipelagic baselines. Okay. Kung susukatin mo naman, territorial sea, 12 miles naman from the same baselines. Ano? Aha. Kung halimbawa ay contiguous zones, ito ay 24 nautical miles. Sa mga tweed, yung ating EEZ at saka yung ating continental shelf, parehong 200 Nautical miles from the baseline. Okay. Ano makakuha pwede nating pagdebatihan dyan? Wala. Oo. Kasi hasta talagang sa atin yun. Kahit na walang tribunal, atin talaga yon sapagkat pirmado tayo sa UNCLOS at ibinigay ngayon 200 Nautical miles. Hindi lang naman tayo, lahat ng nakapirmang bansa, may kanya-kanya silang ganung lawak ng maritime rights na kung pag-usapan nga ay exclusive economic zone. Opo. Nagkakaroon lang tayo ng problema kasi may mga nagsasabi na yung lawak ng ating exclusive economic zone, yun na rin ang ating West Philippine Sea. Hindi po yun. Magkaiba pala yun. Magkaiba yun. New Safeguard upgraded formula with complete 10 germ protection, unlike another soap. Ayan, mga kababayan ko, yung iba kasi hindi maintindihan yung sinasabi ni Senador Marcoleta eh. 5096. At later on, inamyenda ng konti yan, ito yung batas natin na ating ginawa, 2024, ito yung Republic Act 12064. Merong definition yan ang West Philippine Sea. Sinakop lahat ang ating mga maritime entitlements. Tama naman yun. Ano? Magmula kanya sa Luzon Sea, Yes. Scarborough Shoal, yung ating continental shelf, yung ating territorial sea, internal sea, exclusive economic zone, including the waters within, sabi niya, and around the Kalayaan Island Group. Okay. Yun ang definition ng West Philippine Sea. Sa mga tweed, mas malawak kesa dun sa ating exclusive economic zone. Yung, oo nga, no? Kasi yung Kalayaan Island Group, labas sila, doon sila sa tinatawag nating exclusive economic zone na 200 nautical miles lang. Aha. Ang totoo niyan, yung napakaraming features na yan sa ating, sa mga mapa, nandyan na sila sa high seas. Kaya nga, tinatanong ko sa kanila, sabi ko, kinakailangan nating madistinggi ano ba talaga yung lawak ng West Philippine Sea. Dito kami hindi magkaintindihan. Hindi ko malalaman kung ba't ako pa ang pinatututsadahan nila na hindi ko naiintindihan na sinasabi ko. Samantalang sila mismo, hindi nila maintindihan ang kanilang pinagmumulan. Sinasabi ko raw, naghahanap daw ako ng coordinates ng exclusive economic zone. Hindi naman yun ang sinasabi ko eh. Ang sinasabi ko, yung arbitral tribunal, ang kanyang dinesisyonan, exclusive economic zone. Hindi niya dinesisyonan ang West Philippine Sea. Dahil wala siyang karapatang gawin yun. Oo, dahil sabi nyo nga, magkaiba ang exclusive economic zone at ang West Philippine Sea. So kung ang dinesisyonan ay exclusive economic zone, hindi pa dinefine doon ang... Kailangan maintindihan ng mga kababayan natin. Kaya lang natin pinapaliwanag ito, hindi dahil sa mga taong maatake sa akin. Kahit ano pang gawin ko, mga atake ang mga yan eh. Ayan mga kababayan, ano ba sinasabi ng mga tao mga kababayan? Tignan po natin ha. Ito po. Alam ko merong to Marcoleta. Ayan. Ito yung dakilang basher ni Marcoleta na galing-galingan. Tignan nyo mga kababayan na ito po. Pakinggan nyo po ito. Galing-galingan po ito. Mga kababayan ko. Itong galing-galingan po itong si Lamas na ito mga kababayan. Panoorin nyo po ha. Ito po. Marami siyang sinasabi tungkol kay Marcoleta. Tignan nyo po mga kababayan. Gaano kakitid ang utak ng basher ni Marcoleta. Ito po. Uminit na naman ang ulo ko. Nung Lunes, uminit na naman ang ulo ko. Uminit na naman ang ulo ko dahil nakikinig ako sa Senado. Nakikinig ako. Tapos narinig ko nagdedebate si Senator Risa Ontiveros. Saka si
Senator Marcoleta. Napanood ko yan. Oh, sobra akong bilib kay Senator Marcoleta. Dahil hindi pa siya nakontento Yan. maging abogado ng mga diskaya. Nag-abogado pa siya Yun. sa China. Oh, O, kita nyo mga kababayan, hindi pa raw nakontento si Senador Marcoleta sa pagiging abogado ng China. Kita nyo mga kababayan, itong taong ito, galing-galingan talaga, ano? Diba? Nakita nyo naman itong basher ni Marcoleta na si Ronald Lamas, masusupalpal ngayon. Sasabunutan ni Marcoleta ngayon itong si Lamas na ito. Lalamasin ang ulo. Dribble sa West Philippine Sea. Pakinggan po natin si Senador Marcoleta paano niya babanatan ito ng pasimple pero knockout ang datingan. Ang pagpapaliwanag na ito ay dedicated po sa ating mga kababayan na talagang ang gusto nila ay maunawaan kung alin ang totoo. Matulungan natin silang unawain ang mga bagay na kung minsan ay mahirap dahil nga may technicality na involved dito. So, kailangan nating pakatandaan, lagyan natin ng demarcation dito. Ang pagpapaliwanag na ito ng programang ito ay doon lamang sa mga kababayan nating laang makinig ng katwiran. Hindi doon sa mga taong kahit anong sabihin mo, sarado ng mga utak. Ayan mga kababayan na discretion po. Ang bidyong ito ay para lamang sa mga gustong makaintindi ng katarungan at katwiran. Hindi pwede dito yung mga bobolista, tangalista, at mga pingkilista at lamanista, lamasnista, mga kababayan. Kaya yung ilan lang naman ang mga ito, mga kababayan. Maano lang sila dahil nasa kapangyarihan sila. Yung mga ayaw kay Marcoleta, lumayas, tangalista, pingkilista, pulahanista, mga bangagista, lumayas. Sabi ni Senador Marcoleta dito. Ito po, pakinggan po natin. Medyo, hindi naman marami yan Kukunti lang yung mga yan at nagpasya sa sarili nila na kapag ako nagsasalita, Mali agad. imamali lahat. Tama. Samantalang kung sisyasatin mo, kung uunawain mo, napakasimple lang Doon lamang sa salitang UNCLOS, Nelson, UNCLOS, ano ibig sabihin ng UNCLOS? United Nation, ano ba yung clause? United Nations Convention on the Law of the Sea. Yun. So, Okay. batas pang karagatan pala ito. Batas pangkaragatan. Na pinagkasunduan ng mga Ang pinag-uusapan bansa. lang natin dito ay karagatan. Yes, Hindi natin pinag-uusapan ang mga teritoryo na sinasakupan ng mga bansang claimants. Yung mga lupa, yung mga feature. Yung mga land isla. features. Merong tinatawag na shoal, may tinatawag na island, merong mga rocks, may high elevation, may high tide elevation, may low tide elevation. Lahat yan mga features ng lupa, ng kalupaan. Walang jurisdiction. Walang kapangyarihan ng tribunal na magpasya tungkol dyan. Basta tubig lang. Tubig lang ako. Ngayon, yung sinasabi nating Kalayaan Island Groups, mga land features yun Apo. Hindi natin pwedeng isama doon sa ating petisyon na ginawa sa tribunal noong 2012. Kung atin yun o hindi, re-rejecting ka, sabi niya, wala akong jurisdiction dyan. O kaya, sinasabi nila, narinig mo naman, pa nakikipagdebate sa akin, ba't natin binabalik-balikan kanya Inaward na sa atin kanya yung West Philippine Sea. Hindi po. Hindi totoo yun. Walang award doon. Walang award. Ang pinag-uusapan lang sa arbitral award, exclusive economic zone. Hindi West Philippine Sea. Kaya Ayan mga kababayan, nayari si Kiko at Tariela at itong si Risa Ontiveros at si Ronald Lamas. Kaya ngayon mga kababayan, di-dribble ang mga ito. Ipapaliwanag at isasampal sa kanila ang katotohanan na hindi nila maarok ang talino ni Senador Marcoleta. Eto po,
Yari sila ngayon. Kapag hinanapan mo sila ng coordinates, ayaw nilang kanya may coordinates na yung EEZ, hindi EEZ yung pinag-uusapan natin. Kita nyo, ituloy po natin itong si Ronald Lamas. Paano nasuplak ito mga kababayan? Ito po. Panoorin nyo mga kababayan, ito si Lamas. Na galing-galingan na puro lamas-lamas ang alam. At para siyang spokesperson. Hindi siya mukhang senador. Mukha siyang spokesperson. Kausap daw niya yung Chinese ambassador at nagrereklamo sa kanya na bakit na lang lagi silang binabanatan. Oo nga. Biro mo, ganun yung kanyang tanong. At sangayon siya na laging binabanatan ng China. Nakalimutan na niya na ino-occupy ng China ang ating teritoryo. Kita nyo mga kababayan Noong ko. Lunes, Di ba? Nakita nyo po gaano kakitid ang bahagi utak. ng ating West Philippines. Kung gaano kakitid ang utak ng lamas-lamas na ito. Na hindi naman alam ang sinasabi. Di ba mga kababayan? Hindi alam ang sinasabi ni lamas-lamas. Yari nito mga kababayan ko. Yan ang sinasabi natin. Na walang alam pag nagpapaliwanag. So dito lang po si Senador Marcoleta, makinig po lahat na mga gustong makakita ng katotohanan. Ang tamang daan, ito po, ang ating lakaran. Hindi po dito sa mga bangagista, tangalista, hindi naliligulista at bayadlista. Wag sa mga yan. Dito tayo kay Senador Marcoleta. Dito tayo makakasumpong ng tamang daan, tamang pagkaunawa. Ang pinag-uusapan natin, West Philippine Sea. Kasi yung ECC, talagang inherent ay Nandun sa na atin, yun no? Nandun na yun. Opo. Ang pinagtatalunan na lang natin, yung nasa loob muna. Kasi merong mga bansa na umoccupy nung saganang mga teritoryo na sana'y nandun. Aha. Katulad ng halimbawa, nung Mischief Reef, ano? Opo. Yung Mischief Reef, hindi lamang nasa loob ng ating EEZ, ito ay considered pa na low tide elevation. LTE. LTE talaga yan. Oh, pagka- Anong ibig sabihin niyang Pagka LTE? LTE, ano ibig sabihin? Kahit kailan, kahit na ano pang structure na itayo mo, halimbawa ang China, ito masasabi ko ng derecha, para lang masabi nila, kasi si Marcoleta pro-China. Hindi po totoo yun. Ito po, yung LTE is low tide elevation. Opo. Yan po ang tawag dyan sa Mischief Reef. Yan ang karakter. Base po ito sa 2016 arbitral tribunal decision. Yun ano? ang decision niya. Sabi niya, low tide elevation Elevation. yan. Pagka low tide elevation, kahit na ang China maglagay ng Great Wall of China doon, Kahit palaparin pa nila yun. hindi magbabago yung karakter na nature ng picture na yon. Na low tide elevation. Low tide elevation, ibig sabihin talagang sa Pilipinas yun. Dahil ang low tide elevation ay hindi nagge-generate ng Kahit ano wala. Territorial Tubig sea. talaga yun eh. Ayun. Wala siyang territorial sea, wala siyang another EEZ. Kasi kapag nag-high tide, hindi naman na siya nakikita. So wala, kumbaga sa natural na Sa low pag-usap, tide nga, halos hindi siya makita eh. ibig sabihin, walang lupa doon. Wala. Ayun, dahil nakalubog. Kaya nga, maritime lang eh. Kaya Maritime tubig. Kaya hindi mo pwede i-claim na Hindi meron mo pwedeng kang i-claim teritoryo. yun. At dahil yun ay sakop ng ECC, Atin talaga yon. sa Pilipinas yun. Oo. Ayun. Kailangan lang. Kaya lang, hindi nababanggit kasi ito dahil ang usapan lang naman yung patutsadahan sana eh. Kaya lang, nilakihan nila kasi isinako, pati isi kasi pinag-usapan eh. Kaya lang, Sen, ang problema, mayroon silang occupant doon eh. Naka-occupy sila doon eh. So, dapat, wala sila doon talaga. Dapat wala sila doon. Ayun. May structure kasi sila doon. Oh. Isa pa, Opo. yung ayungin. Ayungin Shoal. Oh, ayungin Shoal, Opo. di ba? Ano din natin yun eh. Sakop pa rin natin. Sako pa rin natin yun. Kasi meron tayong barko na nakahimpil doon. Inangkor natin yung Gregorio del Pilar yata yun. Hindi ba yung Sierra Madre? Hindi ko alam kung nakalimutan. Sierra Madre yata. Sierra Madre. Yung Basta meron tayong isang lumang-luma. Lumang barko. BRP Sierra Madre. Tama. BRP Sierra Madre. Ayan mga kababayan, ano ba yung sinasabi ni Senador Marcoleta? Para malaman natin. Kasi yung iba, di ba, baka hindi maintindihan. Ito pa yung sinasabi ni Senador Marcoleta. Sierra Madre. Ito po. BRP Sierra. Ito po mga kababayan na para lang malaman natin
Kasi mga bobolista hindi makaintindi. O ito po mga kababayan ko. Para lang sa kaalaman ng lahat, ito po yon. O ito po mga kababayan, yung sinasabi ni Senador Marcoleta. I-check po natin, pasabdahan natin ng konti. Ito po yon, yung sinasabi na BRP Sierra Madre na sakop po ng ating karagatan na inaagaw din ng China. Ayan po siya mga kababayan, no. So yan po ang sinasabi ni Senador Marcoleta, okay? O ituloy po natin. Na parang symbolic on our part, nilagay natin doon. Aha. Parang isang natatanging testimonial na, oy, Occupied amin natin. ito, occupied namin ito. Kahit na yun nasa loob ng ECC, kung maunahan kasi tayo, i-claim din nila eh. Parang ganun, Sen. Oh, pero naglagay na nga tayo ng isang simbolo na tayo 'yon. Okay. Yan ngayon ang yan ngayon ang pinagmumulan ng hindi pagkakaunamaan, yung mga features. Opo. Bakit? Wala namang ruling kasi yung yung tribunal dahil nga wala siyang karapatang mag-rule. Sana sinabi niya sa China, gayong inalis ko na kaya yung 9 dash line dyan. Malinaw na yung EEC na yan sa Pilipinas. Umalis ka na dyan. Umalis ka dyan, ha? Umalis ka sa Ayungin, umalis ka sa Scarborough Shoal, umalis ka dyan sa Mischief Reef. Walang ganun. Walang ruling. Kasi bakit ka mo? Teritoryo yun eh. Land features. Opo. Land features. Yun ang nagiging problema. Bao de Masinloc. Bao de Masinloc is a rock. Base dun sa arbitral ruling na naman. No? Dahil sa rock siya, meron siyang territorial sea. 12 nautical miles. 12 nautical miles. Sa palibot, no? So, pwede niyang ihimpil yung mga barko niya doon. Kasi, Pero mag-o-overlap siya sa sarili mong ECC. ayun, O ayan mga kababayan na, o ito po, para makita nyo yung sinasabi ni Senador Marcoleta, ito po. O mga tangalista, makinig po kayo. Ito po yun mga kababayan. Ito yung BRP Sierra Madre. Para po sa mga kaalaman po ng lahat, na talagang yung ating barko dyan ay hindi po natin kinukuha. Para po hindi talaga maagaw ng China. Natatakot po sila sa ating barko dyan. Yan po yung pinaka-teritoryo natin na sinasabi ni Senador Marcoleta, hindi pwedeng kunin ng China kasi nandyan yung pinaka-high-tech na barko natin. Ayan po yung China, nagbabantay, di ba? O mga tangalista, makinig para hindi mawala. Yan, nangangamoy tuloy kayo, di kayo naliligo, mga tangalista kasi kayo. Sabi ni Jason Batibot ng Iloilo, ayaw ko ng tangalista, di naliligo, alaka. Easy. dito nagkakaroon ng problema, Sen. Ano? Yan nga yung problema. Ngayon, ang hindi naintindihan ng maraming mga taong tumutulig sa akin na nagkukunuan na marurunong. Ako naman, hindi ako nagmamarunong eh. Opo. Pero dapat sila, maging kapareho lang natin, mga estudyante lang tayo ng ganitong klaseng mga pag-uusap. Hindi yung magpapanggap siya na akala mo, nung siya'y mapanganak, profesor na siya nung ganong mga pag-uusap. O, kita nyo, Lamas, makinig ka ha. O, ito si Lamas, mga kababayan. Nagmamagaling kasi si Lamas eh. O, ito po siya. O, makinig ka Lamas ha, yung utak mo wala na. Sea ay tinayuan nila ng mga artificial islands na nilagyan nila ng mga missile silos, submarine pens, Grabe. no? At napakaraming armas para tayo ay ma-intimidate, para tayo ay matakot, para maging launching pad nila para lalo pang sakupin yung napakayaman natin na West Philippine Sea. Yung West Philippine Sea, kung saan yung yaman ay ipapamana natin sa susunod na henerasyon ng ating mga mamamayan, yung mga Ating kabataan natin. Tapos, meron kang senador, no, na sobrang kapal ang muka, na naging spokesperson, hindi lamang ng mga magnanakaw, kung hindi ng mga invaders. Ng mga invaders. O, kita nyo mga kababayan, sobrang kapal daw ni Senador Marcoleta. Hindi pa natuwa daw si Senador Marcoleta. Naging abogado pa ng China.
at ng mga magnanakaw. O, tignan nyo mga kababayan. Ito ang sinasabi ni Senador Marcoleta na galing-galingan, na nagmamagaling, na wala namang utak. Kaya yari, ito yung silamas na ito. Parang Tito Soto din na galing-galingan na wala namang utak. Mga kababayan, o, tuloy pa natin ha. Katulad ng isang professor dyan sa UP. Wag na natin ano O, yan na. Wag na natin ano yan. Nagkataon lang na O, eto si Lamas. O, Lamas, makinig ka. Mapipiga utak mo dito kay Senador Marcoleta. Sa sobrang galing-galingan mo, parang si Tito Soto na feeling abogado. Ngayon, magugulpi ka kay Marcoleta. Kayong dalawa, magugulpi nito. Sa sobrang talino, yung utak nyo, inapak-apakan doon si Inodoro sa sobrang olat. Yung mga grounds nyo, walang-wala. Kayo, Senador Marcoleta, yari kayo. Diba? Ito po. maritime law professor lang siya. Kung merong nakakapit na maritime, hindi ba niya naintindihan ang pinag-uusapan? Admiralty issues lang eh. Yung mga barko, yung mga shipping lines, Opo. ano yung mga rota nila, yung mga ganyan. Pagkatapos, panghihimasukan mo yung napakalawak na teritoryo ng public international law. Iba naman yung maritime law sa international law. Ito yung gusto kong mapansin nila na hindi ninyo ko kayang sakta na nasasabihin nyo na mali si Marcoleta. Okay lang po yun eh. O, di ba mga kababayan ko? O, Lamas sana nakikinig ka. Yung utak mo, tinapaktapakan lang ni Marcoleta sa sobrang bobo mo. Sabi ng mga komento. Para kang Tito Soto na galing-galingan na mas mataas pa sa Korte Suprema. Hindi ginagalang ang saligang batas. Gustong palitan. Ikaw naman, galing-galingan ka. Ayan, nasuplak ka kay Marcoleta. Kaya mga kababayan, mag-comment po kayo for transparency, for a better democracy. Sabihin nyo rin kung taga saan po kayo mga kababayan. Okay po, mabuhay. Ako si The Wonders Philippines. Salamat po.